Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. At sa araw na ito po ay ipagpapatuloy po natin ang ating aralin sa nakaraang dalawang linggo na ang tinatalakay po natin ay patungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa nakaraang dalawang linggo. Ngunit kagaya po nung ating sinasabi, ang aralin patungkol sa pag-ibig ay hindi madaling ubusin o bigyan ng maiksing kapaliwanagan dahil marami po ang kinakailangan nating malaman at matutunan dahil sinasakop ito halos o sagasa ang halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa una pong linggo ay tinalakay po natin ang binigyan natin ng pamagat na love is righteousness in action. Na ibig po sabihin, ang pag-ibig po ay naipapakita ang pagiging totoong matuwid nito sa ating mga ginagawa. Kaya yun ang una nating uh, nakita sa nakaraan, pagpapatunay na ang isang tao ay nag-aangkin ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa kanyang puso, pabalik sa Diyos at patungo sa kanyang kapwa. At ito ay patunay o marka ng isang totoong pagiging matuwid sa Panginoon. At sa nakaraang linggo naman ay tinalakay natin ang mas malawak na kapaliwanagan patungkol po sa pag-ibig. Ngunit sa kabila po ng mas malawak na kapaliwanagan sa nakaraang dalawang linggo ay hindi pa natin lubos na nagalugad ang halos ang karamihan po o ang mga dapat pa po nating maunawaan patungkol po sa pag-ibig. Kaya sa ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ito sa ating aralin ngayon sa 1 Corinthians chapter 13. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po, Diyos. Sa isang panibagong araw, Panginoon, ng pribilehyo na Ikaw ay aming sambahin. Pribilehyo na patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Pribilehyo po, Panginoon, na patuloy po naming madama ang walang kapantay mong pag-ibig at katapatan sa aming mga buhay sa kabila po ng aming pagkukulang, kakulangan at kahinaan. Kung kaya't muli po, aming Ama, hinihingi po namin sa mga sandaling ito, maghari po kayo sa aming kalagitnaan, kaugnayin po ninyo ang bawat puso, at ipahintulot po ninyo, Panginoon, na tumimo sa bawat puso at kaisipan ang bawat katuroan na nais mong ipaunawa sa bawat isa sa amin, na maging kadahilanan, Panginoon, ng higit naming paglago sa buhay espiritual at pagpapatibay ng aming pananampalataya hanggang sa ikaw ay muling dumating upang kami ay kaunin. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po natin sinabi, ang ating pong tatalakayin ay mula sa 1 Corinthians chapter 13, at ang buong chapter po, dahil maiksi lang ito, ay atin na pong tatalakayin ng buo dahil dito po ay mauunawaan po natin ng higit na simple na kapaliwanagan ang mga description o ang mga katangian ng pag-ibig. So ito po, verses 1 hanggang sa huli po. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Love is patient, love is kind, and is not jealous.
Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly, it does not seek its own, is not provoked, does not take into account wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. But if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. But now faith, hope, love abide, these three, but the greatest of this is love. Napakaganda po ng 1 Corinthians 13 na nagbibigay ng medyo detalyadong konti na pakahulugan ng pag-ibig. At ito ay para maunawaan po natin mabuti, hahatiin natin sa dalawang bahagi. Ang una pong bahagi, letter A, ay patungkol po sa negative na aspect o negative perspective po ng pag-ibig. Ano yan po? At dito ay mismong si Paul mismo, ang kanyang sarili, ang ginamit niya na illustration upang kanyang mabigyan ng kapaliwanagan ang mga negative perspective ng love. Kaya unang-una, number one, patungkol dito, the eloquence of men in all sorts of discussions and languages of angels are of no value without love. Yun po yung verse 1 kanina. Bakit po ganito ang sinabi? Sige nga, basahin natin uli yung verse 1. Kasi po, grabe po yung kanyang, ganyang gustong ipaliwanag eh. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. Maaring hindi po natin lubos na maunawaan kung bakit ganito po ang sinasabi niya, ngunit para po maintindihan natin na mabuti ito, noong pong first century, ang mga tao po ay sobrang humahanga doon sa mga taong magaling magpahayag ng kanilang mga ideas, ang kanilang mga kalooban, magaling makipagtalastasan, magaling makipag-argumento sa iba't ibang aspeto ng buhay. At ito rin yung kalakaran sa lungsod ng Korinto. At higit sa ating pwedeng isipin, sa ating kapanahunan ngayon, actually, mula pa sa mga nakaraang henerasyon, nakaraang dekada, nararanasan po natin ang pagbaha at pag-unlad ng mga kaalaman, information. We have information glut nowadays. Ano po? At yung patuloy na paghahalukay sa maraming kaunawaan at kaalaman patungkol sa buhay na para bang ang tao ay laging nakikipagpaligsahan sa paghuhukay ng kayamanan ng kaisipan ng tao. Ay ito po yung ating nakikita ngayon. Kaya kung paano po noon, higit na malala sa ating kapanahunan ngayon. At bukod sa katotohanan ito, ang mga Kristiyano sa Korinto ay sobra pong kumbaga ay hindi lamang hangang-hanga kundi fascinated sila. Sobrang hanga sila sa mga magagaling na magpahayag ng kaloob ng Espiritu Santo, particularly ang gift of tongues, na kung saan si Pablo mismo ay binibigyan niya ng matinding emphasis ito, including the gift of prophecy.
Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na si Paul mismo ay ekselente pag ang pag-uusapan ay ang spiritual gifts at ini-encourage din niya ang mga Kristiyano na hangarin nila ang mga kaloob na ito. Sinasabi rin niya at the same time na ang lahat ng ito ay hindi nakakahigit sa pag-ibig ng Diyos na dapat na siyang nagahari sa puso ng tao. Ito po yung, ah, so makikita po natin na binibigyan ng diin ni Pablo itong katotohanan ito. Kaya yung magagaling, makipagtalastasan, ah, diskusyon at magpaliwanag yung mga galing ng tao sa kapaliwanagan at pananalita at maging ang mga wika ng mga anghel na ito yung gift of tongues ay walang katuturan kung walang pag-ibig at ang kahalintulad lang gaya ng binanggit ng verse 1 ay parang tunog lamang ng simbal o di kaya yung gong, yung pong malaki na na tinatambol po ng mga Muslim. Ano po? O di kaya yung simbal. Bakit yung ingay po kasi nito umaalingaw-ngaw pag hinampas mo, ngunit yung alingaw-ngaw na yun ay sandali lamang, panandalian, nakakabingi kung minsan, napakalakas, ngunit saglit lamang yung ingay nito pagkatapos ay wala na. At ito yung kanyang ipinapakita rito. At ang sinasabi rito na kahalintulad ng mga spiritual gifts, kahit na ito ay napakahalaga para sa pantulong sa spiritual growth sa pananambahan at sa mga Kristiyano. Lahat ng ito ay parang wala pa rin katuturan sa panandalian lamang kung walang makatotohan ng pag-ibig. Ito po yung gusto niya ipakita. At yung ganitong tao ay good for nothing. Walang saysay. Dahil ang magyayari lamang kung ang kanyang emphasis ay spiritual gift sa halip na love, ang mangyayari po ay umuusbong lamang ang pride sa puso ng tao. Yun po yung problema. Kaya dito pinapakita ni Paul na superior sa lahat ang love. At ito yung problema sa maraming Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon. Sobra po sa ating kapanahunan, hindi naman po lahat ng churches, pero maraming churches, na sobra ang emphasis sa spiritual gifts, lalong-lalo na ang gift of tongues. Ano po, yung pagsalita ng iba't ibang wika na hindi talastas ng tao. Ngunit ito ay pantulong lamang habang ang iglesia ay bata pa at ang mga Kristiyano ay bata pa. Pantulong lamang po para sa kanilang spiritual growth. Ngunit ito po yung nagiging emphasis ng maraming Christians, maraming churches. At ang sobrang pagbibigay din dito, karaniwan po ay nagre-resulta sa katotohanan na isa sa isang tabi o nawawalan na hindi na nabibigyan ng pagpapahalaga ang higit na mas mahalaga na mga sangkap ng totoong pananambahan at ang mga iba pang mahalagang aspeto ng biblical Christian values, lalong-lalo na po ang patungkol sa pag-ibig. Yun po yung problema sa ating kapanahunan ngayon. Kaya uh, ang nangyayari po, hindi natin alam kung sino ang totoong Kristiyano at kung sinong hindi, kung ang ating titingnan lamang ay ang panlabas na buhay. Number 2, dito sa ating pong sa una nating tinatalakay, the gift of prophecy, gift of knowledge, and gift of faith do not define the true spirituality of a Christian. Ito po, nasa verse 2 po yun. Sabi, ganito, pansinin natin yung verse 2 ulit. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. So ito po mga gifts na ito na napakahalaga. Mahalaga po ito sa Corinthian Church actually. Kasi po, panahon po ng
kumbaga ay baby pa lamang po yung church na yun noon. Kaya kailangan nila ang lahat ng mga kaloob na ito ng Espiritu sa kanilang buhay. At dahil meron sila nito, karamihan sa kanila ay ineffective. Kahit na sila ay magagaling sa mga o sila ay meron na itong mga spiritual gifts na ito, nagiging ineffective sila sa church. Hindi sila nagkakaroon ng tamang gamit. Kasi po, yung kanilang yung patungkol sa pag-ibig ay parang naisa sa isang tabi o nagiging masyadong mababaw o di kaya talagang wala. Kasi po hindi ito ang emphasis, hindi ito ang focus. Yun po yung naging problema. At dito hindi naman po pinabababa o pinaliliit ni Pablo ang kahalagahan ng mga spiritual gifts. Ngunit ang gusto lamang niyang ipaunawa, binibigyan niya ng matibay na punto ang katotohanan na ang pag-ibig ay walang kapantay kung iahambing sa lahat ng mga kaloob ng Espiritu, ng mga regalo. Kaya po, ah, kung wala ang pag-ibig, without love, ang isang tao na nagsasabing siya ay isang Kristiyano ay para lamang isang pariseyo o di kaya isang ipokrito na meron siya ng lahat ng mga doktrina at panlabas na anyo ng isang Kristiyano. Ngunit walang tamang puso na inaasahan at ang espiritu na inaasahan sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay panlabas lamang na kaunawaan o panlabas lamang na kapahayagan ng pagiging relihiyoso dahil ang panloob ay hindi totoo. Ito po yung malaking problema. At ito ang problema maging sa ating kapanahunan sa ngayon. Kaya po yung Corinthian Church po ay uh, puro rebuke po ang natatanggap nila mula kay Pablo. Okay, number 3, dito pa rin po sa first part na ito, all forms of self-sacrifice and good works are of no value in the eyes of God if the person does not have the love of God in his heart. Grabe po ito. Ano po? Saan po yun? Yung verse 3 kanina. Kailangan lang natin balikan kasi para nagkakaroon po tayo ng higit na kaunawaan. Isipin po natin yung sinasabi, and if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Antindi po ng pananalitang ito. Kasi po, okay, maaaring ang isang tao ay sobrang generous po. Mapagbigay, magaling tumulong sa mga nangangailangan, at tila baga magaling din magbigay para sa pangangailangan ng gawain ng kaharian ng Diyos. Ngunit kung ito ay hindi nagmumula sa isang makatotohanang kahulugan ng pag-ibig, kahit na anong sacrifice pa ang kanyang ginawa, wala itong katuturan sa mata ng Diyos. Kasi po ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Kaya po ito ay yung ganong sistema po ay parang gesture lamang o pakitang tao lamang. At ito ay isang self-centered love. Bakit po self-centered? Kasi para sa kanyang sarili yon. At nagbigay ng halimbawa ang Panginoon dito sa Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have their own reward in full. But when you give to the poor,
Do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving will be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. So makikita po natin na ang totoong pagbibigay na may kasamang pakalakip na pag-ibig, hindi pinagpaparangalan sapagkat ikaw at ang Panginoon ang talagang nakakaalam lamang. At ito ay at dito malalaman kung ito ay talagang nagmumula sa tunay na pag-ibig. Dugtungan pa po natin yan sa Matthew 23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cumin and have neglected the weightier provisions of the law, justice and mercy and faithfulness. But these are the things you should have done without neglecting the others. So ano po yung gustong ipaliwanag ng Panginoon dito? Bigyan po natin ng mas malawak na kaunawa nito. Ayun sinasabi ng Panginoon dito sa particular statement niyang ito. Ang nais pong ipahayag ng Panginoon dito na ang isang Kristiyano na gumagawa ng pagiging ng generosity o maging mapagbigay sa pamagitan po ng matapat na pagbabalik niya sa Panginoon ng kanyang ikapo na pag-aari naman talaga ng Panginoon at ng love offering, ngunit kanya pong napapabayaan o hindi niya nagagawa yung mga ibang biblical Christian values, ay kahalintulad lamang siya ng isang ipokrito. Meron po akong mga na-encounter na noon na ang kanilang layunin sa kanilang kung bakit pinagmamalaki nila na sila ay nagbibigay ng kanilang ikapo at nagbibigay ng love offering, ang kanilang iniisip ay yung ibabalik ng Diyos na pagpapala. At kapag ganito po, ito po ay hindi nagbumula, hindi nag-uugat sa pag-ibig, kundi nag-uugat po ito sa pansariling kapakanan, pag-ibig sa sarili. At ito'y kaipokrituhan. Sa kabilang dako, maaari ang Kristiyano ay active na involved sa marami sa Christian ministry o sa gawain na Kristiyano. Ngunit hindi naman niya ibinibigay ang kanyang ikapo at sarado ang kanyang kamay sa pagbibigay ng handog ng pag-ibig. Ang kanyang ginagawa ay pagbibigay lamang ng kasiyahan sa kanyang sarili dahil siya ang nasisiyahan sa kanyang ginagawa na para kanya lamang libangan o di kaya para pasayan lamang kanyang sarili at hindi ang Panginoon. Kaya po, ang kabuuan nito ang sinasabi ng Panginoon, ang isang totoong Kristiyano ay dapat ginagawa ang lahat ng ito na hindi ipinagsasawalang bahala ang isa, kundi ginagawa ang lahat ng katungkulan ng isang Kristiyano bilang kapahayagan ng makatotohanang pag-ibig niya. Wala kang itinatangi, lahat ay ginagawa. Yun po yung totoo na pag-ibig ang siyang ugat. Maraming tao, o may mga tao po na inihahandog nila ang kanilang buhay sa kahit na anong kadahilanan. Inihahandog nila ang kanilang buhay dahil sa kanilang paniniwala na ito ay kaparaanan ng kanilang pag-ibig. Ngunit kung ito naman ang kanilang ginagawa ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ang kanilang sacrifice na pagiging martir ay para sa kanilang self-glorification lamang. Nais nila na sila ang matanyag, hindi para sa kaharian ng Diyos o hindi para sa pangalan ng Panginoon. So hindi po lahat ng martyrdom ay katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Maari pong dinadakila natin ang mga taong naghandog ng kanilang buhay para sa ating bayan. Ngunit kung hindi po ang Diyos ang siyang nalululati, ang lahat ng ito ay walang katuturan. At muli, genuine love in the real sense is rooted from the love of God
and never from human source. Kung makatotohanan ng pag-ibig na ito, nag-uugat ito, nagmumula sa puso ng tao. Wala kailanman pinagmulan sa tao. Now, pupunta po tayo sa pangalawang bahagi, letter B, love personified in positive description. At yun po ay nandun sa verses 4 to 8. Unang-una po, love is characterized by patience. Ito makikita natin yung nasa verse 4. Love is patient, sabi niya. Doon muna tayo. Okay, sabi, love is, kung ang katangian ito ay pagiging matyaga, ang totoong pag-ibig kasi ay umuusbong po dito ang totoong katiyagaan at kasama na rito yung mga ibang katangian na binanggit dito sa verse 4. Ano po? Sama-sama lahat ito na ang pinagmulan ay pag-ibig. Kaya makikita natin kapag binasa po natin ang Galatians chapter 5 verses 22 to 23, makikita po natin na nakapaloob po sa isang kumbaga sa isang bunga ang lahat-lahat nakapaloob sa love. Love is the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control. Nakapaloob po lahat lahat ng mga katangian na ito, ang kaloob ng Espiritu Santo, nakapaloob sa pag-ibig. At yung pagtityaga o yung katiyagaan na ito po, ay ang ibig po sabihin ay yung kakayahan na kayang tanggapin ng isang tao na siya ay gawan ng mali o ng masama na hindi siya gumaganti. Parang napakahirap po. Ngunit ito po ay tunay na isang katibayan ng tao ay may totoong pag-ibig. Basahin po natin ang 1 Corinthians 6. Meron ba tayo? Verses 1 to 8. Okay, pakibasa. 1 Corinthians 6 verses 1 to 8. Does any one of you, when he has a case against his neighbor, dare to go to law before the unrighteous and not before the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? If the world is judged by you, you are not competent to constitute the smallest law. Do you not know that we will judge angels? How much more matters of this life? So if you have law courts dealing with matters of this life, do you appoint them as judges who are of no account in the church? I say this to your shame. Is it so that there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren, but brother goes to law with brother, and that before unbelievers? Actually, then, it is already a defeat for you that you have lawsuits with one another. Why not rather be wrong? Why not rather be defrauded? On the contrary, you yourselves wrong and defraud. You do this even to your brethren. Alam po nyo, napakasakit po ito sinasabi ni Paul dito. Kasi po, ang sinasabi po niya rito, yung mga Kristiyano po doon sa Korinto, nag-aaway-away, nagdidemandahan. Yun po yung problema. Ibig po sabihin, pag may narinig na hindi maganda o di kaya may nagawang hindi maganda, ay pumupunta po sila sa korte. Samantalang sa hukuman po, ang gagawa ng desisyon ay hindi mananampalataya. Kaya po ang tindi po ng kasalanan ng mga tiga-Korinto. At ito yung isang problema po talaga na tinatalakay po ni Pablo na isa pong malaking problema po sa mga tiga-Korinto na nagpapatunay ng kawalan nila ng tunay na katangian ng pag-ibig kasi dinadala nila. Ituloy nga natin sa chapter 3 verse 3, meron yan. Ito sabi, for you are still fleshly, for since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly
And are you not walking like mere men? Ano po sinasabi rito? Kayo'y mga karnal. Ito po yung ano niya, para kayong mga hindi Kristiyano. Ito yung sinasabi kasi hindi lamang dito yung pag-aaway-away, kundi yung inggitan, yung selusan. Ito po yung pinapakita niya. Kaya po yung inggitan, pagmamataas, pagyayabang, ay parang laganap po doon at ang kahalintulad nito ay parang magkabilang dulo ng problema na magkasamang problema. Ang laki po ng problema ng mga tiga-Korinto. Yung problema ng pride ay para bang laganap doon sa kanilang church, sa mga Kristiyano doon. At ito po yung gustong ah, ayusin ni Pablo, sinasabi niya. Gayunpaman, maaari pong isipin natin, tiga Korinto lamang ba? No, this is not an isolated case. Kasi po, maging sa ating kapanahunan ngayon, napakaraming tao po ang nagsasabing sila'y Kristiyano at maging ang mga self-proclaimed Christian churches na may mga ganitong problema sa kanilang karakter, sa kanilang pagkatao at sa kanilang mga ginagawa na mas madalas kaysa hindi, ipinagsasawalang bahala nila o di kaya hindi nila binibigyan ng pansin yung kanilang ganitong problema. Kaya po sa katotohanan, sa lahat ng mga katotohanan na ating binanggit na ito, bilang totoong Kristiyano, kung tayo nga ay totoong Kristiyano, maging challenge po sana ito sa atin na tayo ay magkaroon ng puso mapagpakumbaba, na magkaroon ng self-examination, at higit sa lahat, hingin natin sa Espiritu Santo na usigin siya sa atin ang ating mga puso dahil mas malamang kaysa hindi, nandun ang posibilidad na tayo mismo ay hindi natin namamalayan na meron din tayong ganitong spiritual and emotional condition. Kaya po hindi lamang sa kanila, ginamit lamang po ito ni Pablo na halimbawa, ngunit gusto niya ipakita sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat po ng kapanahunan. Number 2, basahin po natin ang verses 5 and 6. Ano po? Dito sa ating text na ito. Tumungo tayo sa verses 5 and 6 ng ating tinatalakay. Does not act actually act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Okay po. Yung mga binanggit po na ito ay makita natin problema kasi. Kaya niya sinasabi ito kasi problema po lahat ito doon sa Corinthian Church. At isa po nating makikita rito na yung katotohanan na ang inilalarawan po rito ay yung problema ng kagaspangan ng pag-uugali at pagkatao ng karamihan sa mga kababaihan sa kanilang pananambahan doon sa Korinto. 1 Corinthians chapter 11, mahaba po yun. Siguro basahin pa rin natin kahit na gano'n, ano po. Kasi problema po ito, verses 2 to 16. Now I praise you because you remember me in everything and hold firmly to the traditions, just as I delivered them to you. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Every man who has something on his head while praying or prophesying disgrace his head. But every woman who has her head uncovered while praying or prophesying disgrace her head, for she is one and the same as the woman whose head is shaved. For if a woman does not cover her head, let her also have her hair cut off. But if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her head shaved, let her cover her head.
For a man ought not to have his head covered, since he is the image and glory of God, but the woman is the glory of men. For man does not originate from woman, but woman from men. For indeed man was not created for the woman's sake, but woman for the man's sake. Therefore the woman ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. However, in the Lord, neither is woman independent of men, nor is man independent of woman. For as the woman originates from the man, so also the man has his birth through the woman. And all things originate from God. Judge for yourselves, is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Marami po ang nakaka-misinterpret dito po sa mga talatang ito na patungkol lamang sa Corinthian Church. Ngunit dinegeneralize ng marami. Ngunit hindi po natin kailangan pong himay-himayin po ito. Ngunit ang gusto ko lamang po makita natin dito ay yung kawalan ng kaayusan sa kanilang pananambahan. Yung magulo ang mga babae. O hindi sila nagiging maayos ang masunurin. Kaya po yung problemang ito ang gustong i-pinpoint ni Pablo doon sa sinasabi niya na patungkol po sa katangian ng pag-ibig. At ganun din yung walang kaayusan yung kanilang commemoration ng Lord's Supper na nasa chapter 11 din. Pero hindi na po tayo tutungo nun. Ganun din yung general organization ng kanilang pananambahan na makikita natin sa chapter 14. Hindi na rin po tayo tutungo. Ang sinasabi lamang po natin dito ay talagang magulo po yung Corinthian Church na ang kanilang problema ay yung kawalan ng katangian ng totoong pag-ibig sa kanilang puso, nagiging kadahilanan ng kaguluhan. Kaya po, makikita natin na ang karaniwang kalalagayan nila ron, ang mga Kristiyano po doon ay ang karaniwang binibigyan lamang nila ng kasiyahan ay ang kanilang sarili. Ito po yung parang sitwasyon po doon na mapapansin po ito kung atin pong uunawain yung binabanggit ng 1 Corinthians chapter 8 at chapter 10. Kasi patungkol ito sa pagkain na hinandog sa mga Diyos-Diyosan na pagpapatunay na masyado silang focus sa kasiyahan na pansarili. Sa madalit salita, ang lahat ng ito ay salungat sa totoong kahulugan ng pag-ibig. Yung una natin binanggit kanina na yung reklamo, yung demandahan ng mga Kristiyano, sa kabilang dako po yung positive side nito, yung tao na hindi magagalitin ay hindi magpapasimuno ng anumang reklamo o demanda laban sa kanyang kapatid na kagaya ng ginagawa ng mga tiga-Korinto na binanggit ni Pablo. Ano po, doon sa chapter 6. Hindi nila gagawin yun na ang ibig pong sabihin, sa halip na isasampa nila sa korte o magsusumbong sila sa batas, ay dapat sana sila mismo inaayos nila sa kanilang sarili. At unawain nilang isa't isa. Hindi yung napuprovoke sila, nadadala sila ng kanilang galit na sa madaling salita, sila ay self-centered pa rin. At lalong pinagpatuloy ni Paul yung paalala doon sa kanila sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Meron tayo. Chapter 6 verses 9 to 11. Pakibasa natin. 1 Corinthians 6 verses 9 to 11. Ayan po sabi, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Such were some of you, but you were washed,
But you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. So, binueltahan sila ni Pablo dito na, yung mga gumagawa ng kanilang mga ginagawa ay may pinapaalala niya. Dapat hindi na kayo ganon. Kasi nilinis na kayo ng Panginoon. Okay. Matapos po nating maunawaan, malaman itong mga negative attitudes na ito na nangyayari po sa maraming mga Kristiyano sa Korinto, marahil ay mapapagtanto po natin ang katotohanan na maraming mga Kristiyano maging sa ating kapanahunan ang equally guilty. Na meron din tayo ng mga negative characteristics na ganito na salungat sa tunay na katangian ng pag-ibig na ibinuhos ng Panginoon sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isipin po natin na maaring ma-realize po natin, baka maging tayo meron din. And if this is true, then it's time for us na talagang magbulay-bulayan ito. At titingnan po natin ang ating problema rin sa ating sarili. Number 3, love is characterized by patience, perseverance, and endurance in whatever negative or unpleasant circumstances, because the love of Christ never fails. Ayan, ang ganda po nito, ang sinasabi rito, na gusto po nating bigyan ng paliwanag, kasi po, it never fails, it's permanent, walang katapusan. Binanggit ito ng verses 7 to 12. So, yan po yung sabi. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. But if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. For now, we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. Mahabang konting kapaliwanagan ito, ngunit titingnan po natin mabuti na ang tinutukoy po rito, lahat po ng gifts of the Holy Spirit, lahat yung kaloob na ito sa church ay pansamantalang blessing lamang, na ang layunin lamang ay patibayin lamang ang church, to build the church into maturity. Ngunit pagdating ng binabanggit dito na perfection, pag ito'y nakamit na at naganap ang layunin, lahat ng mga spiritual gifts na ito ay mawawalan na ng saysay, wala ng katuturan. Gayunpaman, ang love ay mananatili sa walang hanggan. Yung perfection na pinupunto, binabanggit dito, ay yung kalalagayan ng iglesia na kung saan ang palatuntunan ng Diyos ay magkaroon na ng kalubusan at kaganapan pagdating ng Panginoong Hesus. Ulitin po natin, ang layunin ng mga spiritual gifts na binabanggit po ay para sa spiritual growth and maturity ng church na binanggit sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. Tumungo tayo ron, tingnan natin. Ito po kasi binabanggit doon. And He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness
in deceitful scheme. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of its individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Kaya po, yan po yung magandang ipinapaliwanag sa atin na yung mga spiritual gifts na ito ay ang gamit lamang po nito ay upang dalhin ang Christian church from the state of infancy to maturity or to adulthood. At pag nangyari yun, nagkaroon na ng kaganapan lahat. Para maunawaan natin, yung binanggit dito na salitang mature sa Ephesians 4:13 ay translated sa word na perfection dito sa ating tinatalakay. At dito sa Epeso, ang maturity po ay dinidefine na attaining the whole measure of the fullness of Christ. Yung kaganapan ng kalubusan kay Kristo. At ito ang inaasahan natin na magaganap sa muling pagdating ng Panginoon upang tayo ay kaunin. At nung panahon ay sinusulat po ang aklat ng Korinto, ang lungsod ng Korinto ay gumagamit po yung panahon na yon. Marahil magugulat tayo na nung panahon na yon, ang kanila pong salamin, ang salamin mo, yung pananalamin na makikita po natin yung ating image, ay bronze. Hindi po yung glass na gaya na ating ginagamit ngayon. Kaya po ito yung kanyang final illustration na yung paggamit ng bronze mirror noon, panahon po ni Paul ay wala pa yung salamin na ginagamit natin kagaya ngayon. Nakitang-kita ng malinaw na malinaw ang ating itsura. Pero noon po ay bronze lamang. Pero ito ay illustration na niya ng imperfection na binanggit sa verse 10. Na dito ang makikita pag nanalamin ka, o yung panahon na yon, yung reflection ng mukha ng tao ay hindi lubos na malinaw. Ano po? Dahil bronze lang yung salamin na yon. Yung ibig sabihin walang clear vision. Yan. At ito ay ang kabaliktaran, yung kabaliktaran ng imperfection, ang kabaliktaran yung perfection na pagdating. Kaya noon ay partial reflection lamang ay ang panahon na yon. At ang sinasabi niya sa kaganapan pagdating ng Panginoon, yung the fullness of time, ay magiging malinaw na ang lahat. Nakahalintulad na ng ating salamin sa ating panahon ngayon, nakitang-kita na clear ang ating image. Ganun ang mangyayari na sa panahon ng pagdating ng Panginoon na kung saan po ay makakaharap po natin ang Diyos face to face. Yung kaganapan ng lahat, kalubusan, and we will see the splendor of perfect vision, yung kaningningan ng Diyos. At lahat ng bagay ay magiging malinaw, magiging maliwanag. Kung kaya't panahon na yon, gaya ni Paul, makikita na natin, partial knowledge sila noon, mapahalinhan ng perfect knowledge of God, perfect vision of God. At yung glorious feeling na ating mararanasan pagdating ng panahon na yon, na magkakaroon ng perfection lahat, ay beyond human explanation. Hindi kayang ipaliwanag po yung kaningningan na yon. Tinutukoy po dito sa 1 John chapter 3, verse 2. Sabi po, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. Grabe po ang ganda. Philippians chapter 3,
verse 20 and 21. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. Yung transformation natin ay talagang lubos-lubusan na po. Number 4, the three-panel portrait of love, faith, hope, and love, na binanggit po ng verse 13. Ano po? Yung panghuling verse natin, but now, faith, hope, love, abide these three, but the greatest of these is love. So matapos po nating talakayin ang verses 1 to 6, kanina, yung verse 7 po, dinescribe naman nito ang kabuuan po. Balikan na niyo yan. Verse 7 sabi, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Yung kabuuan ng description, binanggit po rito. Kaya po, ang faith is an expression of love. And in the same way, hope is an expression of love. So, ano po yung punto rito? Ang faith at ang hope ay manifestation or kapahayagan ng love. At ito ay mananatili sa walang hanggan. In the same way, ang bawat isa na sumusunod dito at ipinamumuhay ang daan ng pag-ibig ay masusumpungan niya ang pinaka-excellent way ng buhay. Dahil ang bagay na ito, ang bawat tao na sumusunod dito ay taglay niya ang tunay na katangian ng pag-ibig na siyang daladala niya at naghahayag ng marka o ng palatandaan na mananatili sa walang hanggan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama, maraming salamat po Diyos. Luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon. Sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kayang unawain. Panginoon, maraming salamat po na patuloy niya na binibigyan kami ng higit na kaunawaan na bagamat hindi pa po namin kayang lubos na magagap ang lahat ng nais mong ipahayag sa amin patungkol sa pag-ibig. Salamat po, Panginoon, na unti-unti po ay binibigyan niyo kami ng linaw upang sa ganoon, Panginoon, ay matutunan namin na ipamuhay ang iyong pag-ibig. Bigyan po ninyo kami ng higit pang kakayahan, kakayahan upang maisapamuhay po namin ang iyong pag-ibig. Kaunawaan na higit na mas malalim upang lagi po naming dumali po sa aming mga puso ang pag-ibig na ito patungo sa aming kapwa bilang patunay ng aming pag-ibig sa iyo. Salamat po, aming Ama, na kami ay nananatili na may katatagan sa buhay na ito dahil po sa katatagan na iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa katiyakan na kami ay bahagi ng iyong kaharian, sapagkat ang pag-ibig mo kailanman ay hindi nagmamalim. Turuan po ninyo kami na matutunan namin taglayin ang ganitong uri ng pag-ibig, na amin pong ibalik sa inyo ang ganitong pag-ibig at amin pong ipadama ito, padaluyin sa aming mga puso patungo sa aming kapwa. Ama, maraming salamat po. Salamat po. Muli po sa inyong mga kamay, amin pong inahabilin ng inyong mga anak. Sasamahan niyo sila sa lakbay ng kanilang buhay. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang kaganapan ng inyong pinakamabuting palatuntunan sa bawat isa. At ang tanglaw ng banal na Espiritu at ang kaunawaan ng iyong banal na salita, Ama, ang siyang gabay at patnubay ng bawat isa sa amin sa bawat araw. Bigyan po ninyo ang kalakasan
ng pananampalataya ng iyong mga anak. At ang aming pag-ibig ay higit na mag-ibayo sa aming mga puso. Salamat po. Sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.